everyone! I am your nurse Ervina. Welcome to my channel. And dito ako ngayon sa Kuwait. Nakaalis ako way back 2012. So, dating ako ng Kuwait. First time. Nag-abroad. Kasi, ayoko nga din umalis eh. Ayoko din iwanan yung mga anak ko ng mga time na yun. Kasi yung youngest ko is nasa 15 lang yata ng time na yun. And then yung eldest ko naman, nasa 16 years old. So, 1 year gap lang silang dalawa. But, kailangan dala ito ng matinding pangangailangan. Pangangailangan na para sila ay makatapos din ng pag-aaral kasi hindi ko kaya silang isalba sa sweldo ko sa Pilipinas, which is, nung time na yun, nasa, 8,000 pesos? 4,000 every 15 days. Nagtatrabaho pa ako nung sa school as clinical instructor. Grabing pagod ko noon. As in, talagang 16 hours a day akong nagtatrabaho. 8 hours sa hospital as an OR nurse, tapos 8 hours din sa school kasi nagpa-follow ko ng mga student. Even though sumusweldo ko sa hospital ng 8,000 and then sa school ng almost 16 or less than 20, so 16,000, kulang pa din kasi talagang ang laki ng tuition ng mga anak ko ng mga part-time na yun sa school. So, hanap pa rin ako. Sabi ko nga sa sarili ko, kailangan ko na talagang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho as a nurse. Hindi pa man ako pinalad na pumunta sa US, UK, or sa Canada. At least, yung opportunity na nabinigay sa akin ni Lord papunta ng Kuwait, yun yung nagsalba sa mga anak ko para makatapos sila ng pag-aaral. Okay, so dating ako ng Kuwait. Sabi ko, Diyos ko Lord, first time ko to. First time nag-abroad, first time ko din na malayo ako, na magtatrabaho ako malayo sa akin mga anak. So, ang hirap pala talaga. Nandun yung talagang iniiyakan ko. Iniiyakan ko yung mag-isa lang ako. Tapos, pagka tinatawagan ko yung mga anak ko, syempre, ang pinakasakit ng puso sa isang ina, yung first time kong umalis ng Kuwait, papuntang Kuwait. Sa office ng agency ako nag-start papunta doon hanggang mula sa Batangas, papunta doon sa office ng agency namin. And then yung agency namin nag-drop sa amin, papunta sa airport. So doon ako dinrap ng parents ko noon at saka ng mga anak ko. Nakita ko kung ano yung reaction ng anak kong bunso noong unang alis ko papuntang Kuwait. Sinundan niya ng tingin yung sasakyan na sinasakyan ko papuntang airport. So siya, tiningnan ko din sila hanggang sa hindi ko na sila makita. So doon talaga bumagsak yung luha ako Bumagsak yung luha ko na ito yung reality na wala pag malayo sa mga anak talaga. And then, all of a sudden, hindi ako umuwi noon. 2 years, tinapos ko yung kontrata. After 2 years, saka ako nagbakasyon. So, yung first na trabaho ko dito, syempre, kahit na anong muna, tatanggapin ko. Kasi kung mamimili pa ako sa edad ko na 42, baka abutin ako ng 60, hindi pa rin ako nakakapag-abroad. So, tapos na yung mga anak ko ng mga time na yun. Pag 16 na ako, tapos na sila mag-aral. And then, ibig sabihin nun, mangungutang ako ng mangungutang para lamang sa tuition nila. So, ang nangyari is, sa clinic muna ako talagang kailangan multitasking ka or kailangan, flexible. Minsan, nasa CSSD kami, minsan, nasa laboratory, nagba-blood extraction, minsan check-up. Ganun na naging routine ko for almost 2 years. So, since na okay naman yung mga kasama ko kasi mga Pinoy din, may mga Pinoy, and then may ibang lahi, meron kaming Pinoy, merong Egyptian, at meron din kaming Indian. So talagang different nationality. So ang advantage naman doon is
madami kang nakikilalang tao. Tsaka syempre, yung iba't ibang kultura. Yung pagkain ng Indian, like yung biryani, natutunan kong kainin yan. Tapos sa mga Egyptian naman, natutunan kumain ng koshari. Tapos yung mga typical na pagkain sa kanila, yung mga pagkain natin bilang Pinoy. Pagka pala ikaw ay isang OFW talaga at wala kang kamag-anak dito sa ibang bansa, aba, talagang kailangan mong maging matatag. Kailangan mong tatagan ng loob. Aba, kung hindi magiging matatag ay iba na. Maghahanap at maghahanap. Kasi yung lungkot na ikaw ay mag-isa, yung lungkot na malayo ka sa pamilya, yun yung talagang kalaban Yun ang kalaban ng isang OFW. Yung isipin mo na mag-isa ka dito, mag-isa mong isinasalba yung sarili mo, mag-isa mong tinatapos yung kontrata mo, minsan hindi available yung family mo para ma-voice out mo kung meron kang, kung namimiss mo sila, kung may problema ka, yung lungkot na nag-iisa ka. Kasi syempre, may time difference. Dito sa Kuwait, 5 hours ang time difference ng Pilipinas at saka ng Kuwait. So, ibig sabihin, pagka dito sa Kuwait ay alas 5 ng hapon, aba, di 6, 7, 8, 9, 10 o'clock na ng gabi. So, kalimitan, yung iba, tulog na. Tapos, yung iba naman, syempre, pagka talagang kailangan, aagahan mo yung tawag para at least gising pa yung mga anak ko, gising pa yung parents ko, gising pa yung husband ko, para tawagan sila. So, ganun talaga pala. Ang mahirap maging isang OFW. Magandang pakinggan kasi alam mo na ang sinusweldo mo is mas mataas kumpara dun sa sinusweldo mo sa Pilipinas. Pero, yung other side ng pagkakaroon mo ng mataas na sweldo, yun yung mahirap yun yung mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin na mag-isa ka lang dito. Pagka talagang hindi ka magiging matatag, aba iba yung magiging direksyon. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow me on my Facebook and Instagram. See you then on my next video.